Welcome po sa Cooking Alasen. Gagawa naman po tayo ngayon ng napakasarap na pangmeryenda at pwede nyo ring gawing pangregalo or panghanda sa mga okasyon. Hindi po tayo gagamit ng oven at hindi rin po tayo gagamit ng steamer sa pagluluto ng ating dessert ngayon. Ariho ang ating unang gagawin. Maghanda lang ho kayo ng biscuit or pwede rin ho kayong gumamit ng graham crackers kung wala ho kayong garine na choice na biscuit. Tanggalan lang ho natin ari ng balat at ilagay natin sa isang bowl. At ariho ay ating dudurugin. Kailangan ho ay hindi pino yung pagkakadurog sa ating tinapay. Kailangan ho ay merong malaki at merong ding pino. Para hong garine. Meron hong pino at meron din hong malalaki. May purpose ho iyan kung bakit gayaan yung pagdurog natin sa ating biscuit. At maglalagay naman ho tayo ng 1/4 cup ng melted butter or pwede rin ho ang margarine. Haluin lang ho natin ang bahagya at ari naman ho ay isasali natin sa ating prepared na cake molder. I-press lang ho natin ari ng pagarne para yun hong mga durog na tinapay ay dumikit ho sa ilalim. Kapag ari ho ay okay na, ilalagay muna natin sa ref habang tayo naman ay gagawa ng flan mixture. Para naman ho sa ating flan mixture, gagamit ho tayo ng 2 whole egg. One can ng condensed milk. One cup fresh milk or evaporated milk. 1 teaspoon ng vanilla essence, pero ari naman ho ay optional laang. Haluin lang ho nating maigi hanggang sa mag-well combine na ang ating mga ingredients. Kapag garinin na ho ang kanyang itsura, ay ari ho ay atin munang iseset aside. Ari naman ho ang magpapabuo sa ating flan mixture. Kailangan ho natin ng 1 1/2 cup ng fresh milk or evaporated milk. Kailangan ho ay hindi muna ninyo isasalang sa apoy kapag pinagsasama-sama ninyo ang mixture na are. 25 grams ng gelatin powder. Ari ho ay yung kulay puti. Pwede rin ho kayong gumamit ng colorless. At 1/4 cup ng white sugar. Haluin lang ho nating maigi hanggang sa matunaw na yung ating mga dry ingredients. At saka lang ho natin are isasalang sa apoy. Buhayin lang ho natin ang ating kalan sa medium heat. Haluin lang ho natin are hanggang sa malapit na ho siyang kumulo. Pag ho kayo ay may nakikita ng usok, yon ay pwede nyo nang patayin ang apoy. Katulad ho na rin mayroon na siyang usok sa kanyang palibot. Kapag rin na hong nausok yung kanyang palibot, ay diin yung papatayin muna ang apoy habang inilalagay ninyo ang flan mixture. At inyo lang hong i-continue ang paghalo para hindi ho magbuo-buo at smooth ang kalalabasan ng ating flan.
Kapag nailagay na ho natin lahat ang ating flan mixture, saka lang ho natin bubuhayin ng apoy sa medium heat uli. At kapag kagarnihong meron na ho siyang puti at nagkakaroon na ho ng bubbles sa palibot, ay atin na hong papatayin ang ating apoy. At ari naman ho ay agad nating isasalin sa ating prepare kanina na biskwit. Ari ho ang purpose kung bakit ho kanina ay hindi pantay-pantay yung pagkakadurog natin sa ating biskwit. Para ho yung malalaking butil ng biskwit ay aangat ho sa ibabaw at iyon ho yung magpapaganda ng ating bread pudding. Kung may makikita ho kayong mga bubbles na garine, ay kumuha lang ho kayo ng kutsara at inyo hong ipop yung mga bubbles. At kapag okay na ho, ay inyo munang palamigin at saka ho ninyo ilagay sa ref para mas mabilis hong mabuo yung ating bread pudding. Ari na ho ang kinalabasan ng ating bread pudding. Nailagay ko na ho ari sa ref kaya ho medyo matigas na ho siya at pwede na ho nating i-unmold. Kung nagustuhan niyo ho aring aking video ay huwag niyo hong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Cooking Alasin at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na recipe. Mura na, masarap pa. At kung kayo naman ho minsan ay mga naka-free data laang, ay maaari naman ho kayong pumunta sa ating FB page na Cooking Alasin. At inilalagay ko ho doon ang mga ingredients ng ating ginagawang mga recipe.